Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Villela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin, ha, Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? This is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. Colonel Villela, huwag kang pangiting-ngiti dyan, ha. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Obales? Second. General Lacorda, you were assigned with DI, Directorate for Intelligence, di po ba? Yes, sir. Yung mga sweldo ng ating mga attaché, police attaché, dumadaan sa DI. Yes, Your Honor. Di ba may diplomatic pouch yun na ipinapadala natin sa US kung saan naka-assign si Colonel Villela. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Yung sweldo at saka MOE nila. Yes, Now, Your Honor. General Lacorda, pwedeng dagdagan yun, di po ba? To my understanding, Your Honor, yes, Your Honor. Yes. Hindi naman perfect yung kwan na yun eh. Sistema na yun. Dinadagdag ninyo kung may pinapadala doon sa kanila na extra. Would you agree? Yes, Your Honor, especially if there are some special occasions or visits and additional expenses that are incurred by our police attaché, Your Honor. Maski personal na padala, po pwede. Would that be correct? Personal, Your Honor, may I be allowed to check with our finance officer sa DI nun, Your Honor, kasi medyo hindi po ako lumaki sa controller and budget. Nandiyan ba sa iyo? Kasama mo ba? Unfortunately, Your Honor, I must be candid. Pero nangyayari yon. Would you also agree, General Albayalde? I have no knowledge on that, sir. I was never assigned in the DI at never assigned in Krame, sir. But you became the Chief PNP, right? Kung Yeah. ako nga na hindi naging Chief PNP, alam ko eh. Bakit hindi nyo alam? Yeah. Probably personal, sir. Hindi ko po alam, but I'm not privy on that, sir. Kung meron po talagang nangyaring ganun. Colonel Villela, meron bang pagkakataon na hindi lang yung sweldo mo ang natatanggap mo? Yes, Your Honor. Yes. Kanino galing yung hindi kasama sa sweldo mo at saka MOE na natatanggap mo through the diplomatic pouch ng Directorate for Intelligence? Yung sahod ko po na dito, Your Honor. Yung sahod mo? Yes, Your Honor. Yes. And magkano po yung sahod mo noon in terms of pesos? 120,000, Your Honor. 120,000. Mr. Chair, may I request the presence of Police Captain Anova here as a resource person? Is Captain Anova present? Do you know Police Captain Anova, Colonel Villela? Yes, Your Honor. And Madam Garma, do you know also Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes. And who is Police Captain Anova to you, Colonel Villela? When he was PNCO, Your Honor, lagi pong nagtatambay sa akin, Your Honor. Lagi ko pong nauutusan ng errand, Your Honor. Nauutusan ng errand. Nung Apo, siya po ay hindi pa opisyal. Tama yes, po? Yes, Your Honor. And was he ever assigned as your driver? No, Your Honor. No. Pero hindi siya, yung mga errands, siya ang inutusan ninyo. Pag may pagkakataon po siya, Your Honor. Yes. Ang Yes. tanong ko lang naman kung nautusan mo eh. Yes, Your Honor. Yes. Madam Karma, was there ever an occasion na inutusan mo rin si Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes, Ano Your po Honor. yung utos nyo sa kanya? Mag-renew po nung LTAP ko sa firearms po. Maglinis ng? Hindi, yung sa LTAP ko po sa firearms. Siya LTAP po, sa firearms. nautusan ko siya.
Siguruhin nyo yung sagot nyo, ha? Nauutusan nyo siya. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take the oath of Captain Anuba, please? Sige, Comsec, please administer his oath. Mr. Nova, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. The oath has been administered, sir. Okay, thank you. Please proceed, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Captain, ano ba? Ang sabi ni Madam Garma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa'yo? Aside from yung pagpa-follow up ng LTOP or License to Own and Possess Firearms, meron pa bang utos? Kung sa kanya, sir, rekta, hindi po. Pakilapit. Kung sa kanya po rekta, sir, hindi po. Kung sa kanya rekta na utos, wala po kasi di man po nakakarekta, sir. Sa kanyang rekta na utos, sir, hindi po. Merong mga informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo. Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Belela, sir. Si? Sir Belela po. Si Sir Belela po. si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for a long distance? Viber po, sir. Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag, ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng pesos to dollars. Ano naman, sir? Pag Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. Sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano Mga po? Security po ni GM, sir. Security ni GM, sir. Madam Garma. Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pang ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Obalye, sir. Sergeant Obalye, sir. Obalye? Sergeant Obalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, regular ba? When I say regular, is it weekly, 15 days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang, sir. Walang takda. Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO,
kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik ko Villela? lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa Kung sino nag-abot, sir. nag-abot sa'yo. Yes, So, sir. ibig sabihin Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have? Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi iko-contempt ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Villela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga, would you please sit farther from Colonel Villela? Sergeant Ovalles, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. Ma-establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anuba sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala. Yes, Your Honor. Wala. Yes. O Captain, sinabi nung sarhento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng Ilapit mo, totoo. ilapit mo. Sinasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito assigned lang kay Colonel Villela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, kasi Yung chairman naman. Chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ubales na first cousin ni GM Garma, wipe niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ubales. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ubales is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ubales? Yes po, Your Honor. Yes. And she was, and still, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO. For the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain Anuba, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka ha. Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain Anuba, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30 M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako mga... Kung sa 50, 1.5.
million dollars? Basta ako pagka-utos, wala na po. Ha? Pag na ano na po, wala na po akong ano, hindi ko na matandaan, Your Honor, di ako tigko-convert ng ano. So, sino ang nagpapalit sa'yo ng 30 million pesos? Doon po, manggagaling kay Uballes, Your Honor. Kay Uballes. Yes po. Oo. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Pero Honor. sino nag-abot sa'yo? Si Uballes po, Your Honor. Sergeant Uballes. Do you deny that also, Sergeant Uballes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Uballes? Second. There's a motion to cite in contempt Sergeant Oballes for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Oballes is hereby cited in contempt. Mr. Chair, Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Uballes should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail? Mr. Chairman, Can Mr. we be Chairman. specific? Wait, can we be, do you have any? I don't have any, perhaps in Quezon City Jail so that it will be near Okay. Batasan. Okay, now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Sergeant Uballes, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo? Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. And then Previously. after ko po mag-schooling. Sa ngayon, wala ka pang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Nasa holding ka? Yes, sir. Pero SPD? Yes, opo. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bagong police? Apo, apo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Uballes for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Uballes, Mr. Chairman. Okay, earlier, the parliamentary status that Sergeant Oballes has already been cited in contempt. And there is a second motion where Sergeant Oballes will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Mr. Chair, second motion of Congressman Karab is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And the motion to detain Sergeant Oballes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Oballes will be detained at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Please proceed, Congressman Acop. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Captain Nanova, sinabi mo kanina na nagpapalit ka rin ng small amount of pesos, $2, na ipadadala doon sa United States kay Colonel Villela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha mo rin yung pera kay Sergeant Oballes. Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to sa identity, Your Honor, di ko po kilala.
Description lang po kami ng sasakyan. Ano? Lakas. Description Kasi- lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na ibibigay, Your Honor. Description. Sino nagbigay sa'yo ng description ng sasakyan? Si Sir Bilela po. Si Sir Bilela. Colonel Vilela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo makikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may I know kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. 500 pesos. 500 pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo. Saan mo pinapadala? Hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Inahatid ko po Inihatid mo saan? sa DI po. Budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So sa DI mo dinadala. Sino sa DI yung pinagdadalan mo? As to office lang po kasi, Your Honor. Hindi ko familiar, basta kilala ko lang alam ko lang yung office. Hindi. Sino tumatanggap ng pera na dinadala mo sa DI? Na papunta doon sa kay Colonel Vilela? Hindi ko na ma-recall, Your Honor, yung pangalan, pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. Sige. Siguro when the time comes, lahat ng sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo. Kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilala. Hindi mo man lang Budget section tinatanong. po actually. Budget section ng DI. Budget section. Opo. Anong taon yon? Hindi ko, mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir nun. Okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Vilela. Opo, Your Honor. Colonel Vilela, a while ago, you stated, nung tinanong kita na meron pang iba, aside from your salary MOE na natatanggap ka, di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung sinasabi na iba? Kaysa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni Captain ano ba? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong hindi asawa naman mo ang regular tinutukoy yun. mo? Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Vilela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin ha, Colonel Vilela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa'yo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung nautusan ng misis ko, sir. Kasi nandito po yung May I move, Mr. Chair, that we invite the alleged wife of Colonel Vilela here? There is a motion to invite the alleged wife of Colonel Vilela. And any second? Duly seconded. Colonel Vilela, huwag kang pangiti-ngiti dyan ha. Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind you, Mr. Colonel Chair. Vilela, you wipe off that smirk on your face. Otherwise, Mr. Chair. really, this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. Sinasabi ko na sa'yo. Sorry, Your Honor. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of Colonel
Colonel Playboy. Colonel Villela- Playboy, who is your Alex wife? Isa lang po ang wife ko, Your Hindi Honor. Hindi po, Your Honor. Hindi siya asawa mo? Sino asawa mo? Si Marilu Villela po, Your Honor. May I proceed, Mr. Chair? As I've said, mag-ingat ka, Colonel. Di ba? Kami, seryoso kami rito. Pangiti-kiti ka riyan eh. And may I request, Mr. Chair, that Colonel Grijaldo be seated away from Juan. Kasi tuwing matatanong sila, nagtitingin pa sila ng dalawa eh. Colonel Grijaldo, can you please comply and transfer to another page? Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? You wipe off that smirk on your face. I'm telling you, you cannot fool this committee. Na-invite na? Sabi niya. Yeah, there was a motion earlier that we will invite the wife of Colonel Villela, and it was approved, unanimously approved, Your Honor. I think, Mr. Chair, nalaman na natin kung saan nanggaling yung $200,000 na sinasabi ni Honorable Fernandez. The only question is kung saan po galing yung pinapadala sa kanya doon sa USFA. Now, Colonel Villela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo. Once lang po, Your Honor. Ulitin ko. Alam ko nag-graduate ka ng law, pero may kalalagyan ka. Malapit nang maubos ang pasensya ko, Colonel Villela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Di ba? Ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo kung housewife siya? Ang tanong ko, saan nanggaling yung pera? Sa sahod ko po dito, Your Honor. Simpleng sagot pala eh. Paikot-ikot ka pa eh. Di ba? Kung sinagot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nanggaling na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, akong tinatanong ng ganyan. Di ba? But anyway, Mr. Chair, napatunayan po natin na si Madam Garma nagpapalit ng pera, pesos into dollars, worth 30 million. Yun lang ba ang nangyari? Meron pa bang ibang transaction na pinapalit sa'yo? Meron pa? Yes po, Your Honor. Ano pong ilang beses pa? 2 beses lang po yung Magkano yung pangalawang beses? nauna po yung una na 20, Your Honor. 20 M, Your Honor. Ang nauna, 20 po. M. Pero ibang hindi yan magkasabay, Your Honor. Anong ibig mo sabihin hindi magkasabay? Hindi isang bagsakan yung 20 million na pinapalit mo? Hindi po. 2 beses lang po ako nagpapalit ng malaki. 2 beses kang nagpapalit na malaki. Opo, Your Honor. Mas maraming beses yung maliit? Mga maliit lang, Your Honor. Yung maliit. Okay. Yung 2 beses na malaki, magkano po yung amounts?
20 AM po, Your Honor. 20 at saka 30 po. 30. Opo. So, pero yung iba, nautusan ka rin na magpapalit sa Ginagmay lang yun. maliliit na amount. Okay. Saan mo dinala yung pinalit na 20 at saka 30? Kanino mo binalik? Dito raga, doon pa rin, Your Honor. Saan doon? Doon kung saan ko kinuha, doon ko lang din po binibigay. Your Saan Honor. mo nga kinuha? Sa PCSO po, Your Sa Honor. PCSO. Okay. So, Okay na. yung pa rin tao na yon, Yes, Your Honor. si Sergeant Obales. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. I think I have established my point. Okay, Chairman. thank you. Yes, Chairman, Congressman Paduano. before I forgot, let me move, Mr. Chairman, that for the BID and the DFA to be alerted with regards to all those persons that was being subject of this investigation. Mamaya po, tatanungin ko lang yung DOJ kung what might be our other legal remedies with regards to these people. But of course, as of now, let this committee, to the chair, ordered the BID to have a lookout bulletin on those persons being subject of all this investigation, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Paduano. There is a motion to... Yeah, it's a motion, Mr. Chairman, to order BID for a lookout bulletin for all those mentioned names, especially Colonel Villela, particularly Colonel with the wife, Colonel Grijaldo, Narsoles, to be in the lookout bulletin, and of course, Colonel Barayog. Mr. Chairman. Okay, there is a motion as stated, duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, lastly, just to establish the question of palit dolyar ni Kapitan ano ba? Kapitan, di ba sinabi mo kanina kay Congressman Acop, Chairman Acop, na twice, no? 120 million, 130 million. O yung 30 million, saan ba nakalagay? Yung 30 million pesos from the PCSO. Ano bang nilagyan nun? Karton, bag, pati kulay? Bag, Your Honor. Bag. Gaano kalaki yung bag? Tumayo ka, paki-describe mo. Ang mga uban, yung tira, Your Honor, nasa... Isang bag lang o dalawang bag o tatlong bag? Isa bag lang, Your Honor. O isa lang ka bag? Isa lang po. Isa lang ka bag. Now, so isang bag. Pagbalik, saan mo nilalagay yung pera, yung dolyar? Di same bag ba o may... Parehong bag lang, nilagyan mo pabalik? Ang pandesal. Bulsita, naka-bulsita, Your Honor. Paper bag, Your Honor. Paper bag. So naka-paper bag, pagbalik mo, binigay mo doon kay Oballes. Yes, Tama? Your Honor. Now, specifically, saang lugar sa Manila, anong money changer? Your Honor, di ko na maalala yung money changer, Your Honor. Black market lang, ano lang po, yung tabi-tabi lang po. Tabi-tabi? They can produce millions of dollars sa tabi-tabi lang. Kasi pag 30 million at 50 lang, that's 1.5 million US. Anong tabi-tabi? Hindi mo rin kilala? Yung tao? Hindi po. Ha? Hindi po. Sa tao po, di po. Hindi, ang tanong ko nga, sinong pinagpapalitan mo? Hindi po, tindahan lang, ano lang po, yung pwesto lang po siya. Alam mo yung pwesto? Yes, Your Honor. Saan yon? Sa Malate po. Sa Malate. Saan sa Malate? Haba po, Your Honor, di ko kabisado, Your Honor. Pero Basta- pag pinuntahan, alam mo, Yes, Your Honor. matuturo mo Opo, Your Honor. yung lugar sa Malate. Hindi mo na matandaan kung anong... Hindi po, sorry po. O pangalan lang, name. Sinong name? Kahit alias. Wala po, di kasi ako matandahin talaga yun. Pagka natapos po kasi hindi na ako basta na-comply ko na lang yung... Hindi, pero kilala mo yun, of course. How can that money changer magpapalit sa'yo kung wala siyang tiwala, hindi ka kilala? Di ba? Ano naman yun, Your Honor? Kahit sino pwede magpapalit doon. Kahit sino? Opo. Pero alam mo yung lugar. Opo. O paki-recall na lang, in your recollection mamaya, after this hearing, paki
describe mo, pati kung kailangan sketch or kailangan natin yung lugar, papunta ng lugar para maituro niya. Just to confirm that indeed, doon ka nagpapapalit. Okay? Okay? So, Malate, ha? Yung first na pagpapalit mo, doon din. Sa lugar na yon. Pareho lang po. Pareho lang. Pareho lang. Okay. Now, Mr. Chairman, before I end, let me just put on record, Mr. Chairman, that yung I mentioned about the class 96 and 97. Gusto ko lang po liwanawin that the class 96 and 97 hindi po kasali dito. Yung mga rogue lang po, yung mga may problema lang po. Well, in fact, a lot of class 96 and 97 na magagaling po. No, they deserve to be promoted. And well, in fact, sila rin po nabibigay sa atin ng mga information. And that includes all the names. Colonel Villela, you were also there. Doon sa DPWH. Nandun ka rin. Noong June 28. Yes, Your Honor. Oh, nandun ka. Tama? Yes, Your Honor. Oh, this is the first time na inamin ni Colonel Villela. Kasi hindi ka rin makano, kasi may magtuturo sa inyo. Somebody will testify here and it will be corroborated by your also your class. That's all for now, Mr. Chairman. Thank you. Okay, thank you, Congressman Paduano. Mr. Chair, before we go to the next, yung sa resource person that we will be... Please make it short. Yeah, short Thank lang you. to. Lot, Griar, do you sign documents, mga vouchers, doon sa PCSO using a green pen? Yes, or no? Yes, Your Honor. You sign documents? No. You don't sign? Nagasulat ako, Your Honor, para malaman ni ma'am na natapos ko yung Kaya nga, nagsasign ka ng documents sa mga vouchers? Sign po ba ang tawag? Yes, sign. Oo, ng mga okay, vouchers. Sumulat ka? Nagsign ka? Hindi. Nagsulat ako, Your Honor, para malaman. What is your, anong karapatan mo para sumulat sa mga vouchers? And you are a detailed PNP on the PCSO? Opo. Ang sabi po kasi ni Ma'am Garma, bago siya mag-sign ng mga documents, dapat nakita ko na raw. At So, para sa iyo nagtitiwala, pero hindi mo trabaho na mag-sign ng mga vouchers sa PCSO. Am I correct? Opo, sir. Opo, Your Ilang mga Honor. vouchers ang mga pinirmahan mo sa PCSO? Pag lahat ng dumadaan sa office ni Ma'am Garma, Your Honor. Mr. Chairman, ngayon lang ako nakakita na detailed PNP in a specific agency signing vouchers, especially doon sa mga STL operation. Anyway, Mr. Hindi Chairman, po STL, anong Your hindi po? Honor. Treasury? Andiyan ba Treasury ng PCSO? Can you kindly submit all the documents that was countersigned by Lot Griar in this committee? All the documents that she signed prior to the signature of GM Garma, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair? Mr. Chair? Okay, thank you. Thank you, Congressman Fernandez. Congressman Just a Adyo. very follow-up, very short follow-up po kasi na medyo na I was I got na medyo naging controversial para sa akin yung pagtatanong po ni Chairman Carabs kay Colonel. Colonel, gusto kong lang balikan Captain. Captain. Gusto ko lang balikan Mr. Chair yung sabi mo, yung exchange yung kung saan ka papapalit ng dolyar ng peso. Sabi mo hindi mo maalala, is it black market ba ito or regular talaga na na foreign exchange ng na shop? May pwesto, Your Honor. May May pwesto po. Ano po? May pwesto. May pwesto. So hindi siya black market talaga kasi kanina sabi mo, hindi mo maalala kasi parang yung pwesto hindi mo maalala. That's why I'm trying to understand whether may minimit ka doon na walang pwesto tapos black market or meron talagang pwesto kasi hindi magkatugma yung sagot mo kanina sa kanya, hindi mo maalala kasi minimit mo lang tapos biglang sinabi mo pwede naman kung sino-sino pumunta. Kasi pagkakalam ko, Mr. Chair, kung black market talaga ito, hindi talaga open for everyone may contact talaga. Yun lang ang gusto kong malaman, Mr. Chair. Gusto kong ma-stab. Thank you. Okay, thank you, Congressman Adyong.